Hello minasan, konnichiwa. For today's video ay tara, samahan niyo ako sa aking simpleng birthday celebration. Grabe, malapit na ako mawala sa kalendaryo mga B. So, eto na nga mga B, pagkatapos namin mag-grocery ni Kenshin, ay nag-ready na kami ng mga ihahanda. Eto yung unang ginawa namin, peach graham. Dahil wala akong mahanap na mangga, ay peach na lang yung naisip ko ilagay dito sa graham. Hindi lang naman ito yung unang beses na gumawa ako ng peach graham. Pagkatapos kong gumawa ng graham, ay gagawa naman ako ng cake. Chocolate cake nga pala yung gagawin ko dahil ito yung request ng anak ko. Eto nga pala yung whipped cream na lagi kong ginagamit kapag nagbe-bake ako ng cake. Napakadali lang nitong gamitin mga B, lalagyan mo lang to ng cream tapos i-mixer mo na siya. Pag na-mixer mo na siya, ganito yung magiging itsura niya. Kapag cake yung gagawin mo, kailangan 2 box yung bilhin mo. Kapag isang box ng whipped powder yung ginamit mo, ay magkukulang siya. Dahil chocolate flavor tong gagawin natin, ay naglagay na ako dito ng cocoa powder. Tapos minixer ko lang ulit para maging okay yung kulay niya. Nung nakuha ko na yung kulay na gusto ko, ay mag-icing na ako ng cake. Hindi na nga pala ako nag-bake ng cake kasi masyadong aksaya sa oras. Kaya bumili na lang ako ng tinapay ng cake para mas mabilis. Medium size nga pala itong binili ko, tapos 2 patong na siya. Dahil nagkulang yung icing ko, ay gumawa ako ulit. Ang ginamit ko nga pala dito ay cream. Nilagyan ko lang siya ng powdered sugar, tapos sinalo-halo ko na ulit. Alam nyo ba mga B, hindi talaga ako nagbe-bake. Saka lang ako natutong mag-bake nung nagkaroon na ako ng asawa at anak. Nagpursige talaga akong matutong mga B para makatipid na rin. Dito kasi sa Japan, sobrang mahal ng cake na binibenta nila. Kesa bumili, kaya gumawa na lang ako para mas makatipid. Nagtunaw nga pala ako dito ng chocolate, tapos ganyan yung ginawa ko. Nilagay ko siya sa gilid-gilid para magkaroon siya ng design. Alam nyo ba, first time ko lang gumawa ng chocolate cake mga B. Kadalasan ginagawa ko ay yung vanilla cake. Dahil requesto ng anak ko, ito na yung ginawa ko mga B, chocolate cake. Kahit tabingi pa yung cake ko mga B, sige lang, go. Ang mahalaga ay mairaos. So ito na nga mga B, dito na tayo sa exciting part. Maglalagay na ako dito ng design. Ang napili kong ilagay dun sa taas niya ay Oreo. Tapos nilagay ko lang siya dun sa gitna ng icing. Grabe mga B, first time ko lang tong gawin pero feeling ko parang ang galing-galing ko na. So, ayan mga B, tapos ko nang gawin yung cake. Tapos, naglagay na nga rin pala ako ng toppings dito sa graham. Ilalagay ko muna tong mga to sa ref para lumamig. Pagkatapos naman nun, ang sunod kong ginawa ay gumawa naman ako ng Shanghai. Kapag may handaan, ito talaga yung hindi nawawala. Isa ito sa pinaka gustong-gusto ko talagang kinakain kapag merong handaan. Hinati-hati ko nga pala ito para ganito yung maging itsura niya. Diba ang cute ng Shanghai ko? Parang Shanghai ng Jollibee. So, ito na nga po lahat yung mga nagawa ko. Tapos, sunod ko namang ginawa ay nag-marinate naman ako ng manok. Luluto ako ng fried chicken dahil favorite to ng anak ko. Naglagay nga lang pala ako dito ng konting tubig tapos minekos-mekos ko na siya. Pagkatapos ko mag-marinate ng manok ay magluluto naman na ako ng Shanghai. Dito nga pala ay tapos na kami mag-shower dyan ni Kenshin. Kaya kung makikita nyo ay nakabihis na rin ako. Malapit na nga dumating yung asawa ko kaya nagmamadali na rin ako magluto. Habang nagpiprito ako ay magluluto naman na ako ng pasta. Etong lulutuin ko nga pala ay Alfredo pasta. Eto minsan yung niluluto ko kapag merong handaan dito sa bahay namin. Naglagay rin ako ng mantika at saka asin dun sa tubig para hindi magdikit-dikit yung noodles ng spaghetti. Habang nagpiprito ako ng Shanghai ay nagigisa na rin ako dito ng bawang at saka mushroom. Tapos naglagay din ako dito ng cream. Dahil kulang yung cream ay naglagay na lang ako dito ng gatas. Simpleng Alfredo pasta lang tong gagawin ko mga B. Hindi na ako maglalagay dito ng manok. May fried chicken naman kaya hindi na ako maglalagay ng manok. Maglalagay nga rin pala ako ng parsley dun sa Alfredo pasta. Pagkatapos ko mahiwa-hiwa ng maliliit ay nilagay ko na rin siya. Tapos ayan, mekos-mekos lang natin hanggang sa kumulo. Kapag okay na at kumulo na ay pwede mo nang ilagay yung pasta. Dahan-dahan lang dahil baka tumalsik yung sauce. Mekos-mekos mo lang siya ng ganyan tapos hintayin na lang natin siya na maluto. Heto na nga at dumating na yung asawa ko kaya nagmamadali na rin ako mga B. Kaya nagready na rin ako at nilabas ko na rin yung mga handa. Eto ay simpleng salo-salo kasama ko yung pamilya ko. Alam nyo ba dati kapag birthday ko ay wala akong handa? Dahil sa sobrang hirap ng buhay noon ay hindi kami pinaghahanda kapag birthday namin. Pero okay lang naman kasi alam ko naman yung buhay namin talaga dati na sobrang hirap talaga. Hindi naman ako pwede magreklamo dahil yun yung binigay sa amin ng Diyos. Para sa akin, hindi naman mahalaga yung birthday. Ang mahalaga sa akin ay kasama at kompleto yung pamilya. Ibang-iba na yung buhay ko dati sa buhay ko ngayon. Kung dati hindi ako nakakapaghanda, ngayon nakakapagluto na ako ng
ng handa ko. Araw-araw, lagi ako nagpapasalamat kay Lord kasi ang daming blessing na binigay niya sa buhay ko. Isa pa sa blessing sa buhay ko, itong anak ko, ayan, tignan nyo, nag-iiyak na naman siya mga bi. Tinanong ko siya kung anong gusto niya, bakit siya umiiyak. Sabi niya sa akin, gusto daw niya ng cake. Kaya ako naman dali-dali na ako ng hiwa ng cake dyan para mabigyan ko na siya. Alam niyo ba mga bi, piling ng anak ko, birthday niya. Paano naman kasi, dapat ako yung magbublow ng candle. Kaso siya yung nag-blow. Tapos etong chocolate cake, request pa yan ng anak ko mga bi. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo kami ngayong birthday ko. God bless you everyone. Thank you for watching. Sayonara and bye!